Magandang gabi sa lahat ng inyong solid Sindak Short Stories listeners. Ako nga po pala si Krish mula sa Bacolod at akin pong ibabahagi ang hindi ko pa rin po talaga maipaliwanag magpasa hanggang ngayon na kababalaghan na naganap dito po sa aming probinsya. First time ko lamang pong umuwi doon at wala talaga akong experience sa kung anumang kababalaghan. Ilang taon na po ang nakalilipas nang mangyari ang lahat ng ito. Tandang-tanda ko na mag-aalas 2 pa lamang iyon na madaling araw nang bigla po akong ginising ni Lola sapagkat kami po ay magkatabi sa higaan noon. Ang sabi niya sa akin, napanaginipan daw niya ang aking tito at humihingi daw ito ng tulong. Dali-dali po akong bumangon at since alam kong emergency ito, sinabi ko kay Lola na, "Nay, tara, puntahan na natin." Bali yung bahay ni Lola kasi ay nasa ibaba ng bukid at malapit po ito sa ilog. Habang yung bahay naman ng tito ko na kanyang napanaginipan ay nasa gawing itaas pa ito at halos 20 minutos mong lalakarin bago makarating sa kanila. Hindi pa naman kami agad umalis sapagkat nagpabaga muna si nanay ng uling at saka inilagay sa malaking lata na may butas. Ang sabi niya'y hawakan ko daw po ito dahil nga ito po yung magsisilbi naming liwanag. So ginising din po namin yung isang kapatid kong lalaki at yung pinsan ko para meron kaming kasama. Nagsimula na kaming maglakad. Medyo malakas nga yung hangin nung time na iyon at talagang pigil na pigil ang kada hakbang namin, baka kasi mamatay ang aming ilaw. Hanggang sa may narinig po talaga akong yabag na parang sumusunod sa amin. Ilang sandali pa'y humuni ng malakas ang isang ibon na para din pong sumusunod. Habang naglalakad kami ay wala po kaming ibang ginawa kundi mag-focus sa aming dinaraanan, pero ako nagdarasal sa aking isipan. Kahit may mga kasama pa po kami, natatakot ako. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa bahay ni Tito at kita namin na natutulog siya ng mahimbing. Pero nang hinawakan na siya ni Lola, naninigas na daw ito at tumitirik na daw ang mga mata. Binubukan niya ang kanyang bibig na animoy nais makapagsalita. Nagsimula na si Lola na magdasal at parang nga pong orasyon na ang ginagawa niya. Mabilis ang pagbigkas ni Lola at hindi ko siya maintindihan. Hanggang sa kinuha na po niya ang lata na may uling saka meron siyang inilagay doon na something. Pagkalagay niya ay umusok ito ng ilang segundo at sinabi niya na ilibot daw po naming 3 sa bahay ni Tito ang usok na iyon para maitaboy ang kung anumang masamang elementong gumambala kay Tito. Pagkatapos naming mailibot at mapausukan ang bawat sulok ng bahay ni Tito ay nilagyan po ni nanay ng buhok at inilagay niya iyon sa ilalim ng hinihigaan ni Tito. Nakita kong minasahe pa niya si Tito hanggang sa bigla na lamang siyang nagising at bumalik ora mismo ang kanyang sigla. Nakapagsalita na siya. Nagtaka nga din siya kung paanong naroroon daw kami. Hanggang sa kwento niya na ang aktwal na nangyari at sabi po niya na nanaginip siya. Akala niya'y totoo ang nangyayari sa loob ng kanyang panaginip. Nang tumingala daw siya sa loob ng kanyang panaginip, nakita daw po niya ang hindi pa nakasaradong bintana. Doon ay pumapasok daw ang hindi niya mabilang na mga dahon ng abukado at nang lumapag nga ang mga ito sa sahig ng kanyang tahanan
Gayon na lamang ang pagkasindak ng aking tito sapagkat ang dami daw mata ang mga dahon na iyon. Nakatingin ang lahat sa kanya hanggang sa nakita niyang muli sa gawing bubungan ang isang malaking ibon na nakadungaw. Kulay itim daw ang balahibo nito at hindi niya ma-describe sa amin ang eksaktong itsura ng mukha nito. Hanggang nagsimula na nga daw pong nanigas ang kanyang katawan at dito na unti-unting nawala ang kanyang boses. Hindi na nga din daw siya nakagalaw at sa sobrang takot niya, bigla na lamang siyang napaluha. Dasal daw siya ng dasal at humihingi ng saklolo sa lola ko na aktong napanaginipan naman niya. Mula noon ay nagpalagay na po siya sa pinto at bintana ng mga ikangay pangontra sa mga masasamang elemento. Nag-alaga na din po siya ng aso bilang kanyang tigapagbantay tuwing gabi. Yung bahay po ni Tito kasi, Sir Red, ay totoo na may katabi na malaking puno ng abukado. May mga taniman ng gulay sa paligid, tapos wala pa po siyang pintuan at bintana. So literal na open talaga ang bahay niya. Yung mga alaga nga din niyang manok ay doon naman niya pinapahapon sa kubo niya. Wala din pong koneksyon ng kuryente sa kanya gawa nga ng may kalayuan kami sa proper. Kaya tuwing gabi, ang tanging maririnig mo lamang sa loob ng bahay ni Tito ay ang huni ng mga ibon sa labas at ang agos ng ilog sa ibaba ng bukid. Sindak! Pasingit na lang, Sir Red, ang very short story kong ito. Bigla ko na lamang pong grinab ang aking cellphone para ma-type ito bago ko tuluyang malimutan. By the way, ako nga po pala si JJ. Naaalala ko lamang ang kawork ko nung kami po ay night shift na 3 sa company namin. Prinank po namin siya nung gabing yun at kinalabog nung kasabwat ko yung isang malaking box tapos pagapang na bumalik sa station niya at kunwari papadating pa lamang. Agad siyang tumakbo sa amin at ang sabi niya, yung box daw na malaki ay biglang gumalaw kaya takot na takot siya. Kami naman ay in character dahil alam naman namin na kami ang may likha nun. Pigil na pigil talaga ang tawa namin. Hanggang sa nag-resign na po kami sa work namin na yun. Tinag niya kami sa isang post na kung saan ay merong isang parang nakakatakot na kwento. Doon pa lamang namin inamin na kami ang may gawa nun at galit na galit siyang tumawag sa amin. Makalipas ang ilang araw, meron na naman daw siyang naranasan na kakaiba sa company namin na iyon since siya lamang din po sa aming 3 magbabarkada ang naiwan sa pareho naming workplace. Ang sabi niya, akala niya ay pinaprank din siya ng iba pa niya o bagong kasamahan sa work. Siyempre, wala naman na kami doon kaya sinabi namin na baka mamaya totoong multo na ang gumagawa nun. Sindak! Good evening sa lahat ng inyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories, Sir Red. Marami na po ako mga karanasan na talagang ang creeping pakinggan lalo kapag inaalala ko isa-isa. By the way, ako nga pala si Jerome. Nagsimula po yung first story ko tungkol sa doppelganger way back 2004 at naganap ito sa bahay ng aking pinsan. Actually ay 4 kaming magpipinsan na naka-experience nito. Naglaro po kami ng tagu-taguan noon at 5:00 pa po iyon ng hapon.
Nataya na po namin ang lahat at ang tanging hindi na lamang po ay yung pinsan kong si Christian. Nung time na iyon ay tinulungan na nila akong maghanap kay Christian hanggang sa sabay-sabay po namin siyang nakita sa itaas ng pader at tumutulay. Ginagawa pa lang po kasi yung kisame nila noon at nung nakita namin siya, bigla-bigla po siyang tumalon mula doon sa kanyang kinatatayuan at tinutulayan patungo sa kabilang kwarto, kaya't nagtakbuhan kami patungo doon. Iisa lamang po yung pintuan sa kwarto na iyon at wala kang ibang lalabasan. Hinalughog namin yung buong kwarto hanggang sa hinanap na namin siya sa loob ng cabinet na nakapwesto sa isang sulok ng room. Inisip namin na maaaring dun lamang siya pwedeng magtago. Subalit pagbukas namin, wala siya doon. Lumabas na kaming lahat ng kwarto ng may halong kaba at pagtataka. Hanggang sa tuluyan kaming nilamon ng hilakbot sapagkat nakita namin siyang papasok ng bahay at galing siya sa kusina at may hawak pang soft drinks. Mas nadagdagan pa ang takot namin nang tanungin namin siya kung saan siya nanggaling at sabi niya kanina pa daw siya nasa labas at sumama siya kay Ate Garrett. Binilhan nga daw siya ng soft drinks. Halos nagkukumahog po kami na tumakbo papalabas sa ginagawa nilang bahay na yun at simula nga po nang maganap ito, hindi na kami naglaro ng tagu-taguan sa bahay na yun. Ito pong ikalawang kwento ko ay patungkol pa rin po sa doppelganger na ito, but this time malapitan na po namin itong nakita at maniwala kayo sa hindi, nakausap pa po namin. Nagsimula ang kwentong ito way back 2008 habang naggigitara kami ng kaibigan kong si Lolong bandang 6:00 na ng gabi. Naisipan po namin na puntahan ang isa pa naming kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Doy. So nung nakarating na po kami sa bahay ni na Doy, tinawag po namin ito. Ang pinagtataka namin ay kung bakit naka-switch off lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Hanggang sa namataan namin yung kapatid niyang si CJ na nasa balkonahe. Tinawag namin ito para itanong kung nasaan ang kanyang kuya Doy. Si CJ po ay nakadiaper ng mga panahong iyon at walang ibang suot kundi iyon lamang po. Nagtaka kami dahil umakyat po ito sa grills ng gate nila at parang nang aasar pang nakangiti sa amin. Hindi nagsalita at hindi man lang kumibo. Sa inis ko pong iyon ay sinabihan ko ito na, "Sige, babatuin kita ng tsinelas dyan pag di mo tinawag kuya mo." At nagulat na lamang po kami nang bigla itong tumalon pa atras ng napakabilis at bigla nang tumakbo at talagang nakita namin kung paano siya mag-fade out, Sir Red. Nagkatinginan kami na mga kaibigan kong sina Lolong at sabay pa po naming nasabi na, "Oo nga no, wala pala si Doy dito. Nagbakasyon sa Bohol." Matapos naming mapagtanto iyon ay sabay kaming tumakbo ng mabilis habang sumisigaw papauwi sa kanya-kanyang bahay. Nabalitaan din po namin na yung time na nakita namin yung bata sa bahay nila ay yun din daw pala yung same na araw at oras nang lagnatin si CJ sa Bohol. Dahilan para mapauwi sila ng mas maaga galing ng bakasyon. Iyon lamang, Sir Red, ang nais kong ibahagi sa inyo at maraming salamat sapagkat na-narrate na rin ninyo sa wakas ang kwento kong ito. More power po at sana mas marami pa kayong matakot sa inyong mga kwento. Katulad ko na solid HTV at Sindak listener simula pa noong 2018.
At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.